Ang fenomeno ng biglang pagsikat sa pamamagitan ng internet ay isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa modernong kultura ng Pilipinas na nagbigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong mamamayan na makilala sa buong mundo. Isang napakagandang halimbawa nito ay ang kwento ni Jeric Sigmatun na mas kilala ng publiko sa bansag na Carrotman, isang simpleng magsasaka mula sa kabundukan ng Cordillera na naging isang pambansang personalidad dahil sa kapangyarihan ng social media. Si Jeric Sigmatun ay pinanganak noong 15 ng Pebrero 1994 sa bayan ng Barlig sa Mountain Province at siya ay kabilang sa katutubong pangkat ng mga Igorot sa rehiyon ng Cordillera. Lumaki siya sa isang payak at kapos na pamilya kung saan ang pangunahing kinabubuhay ay ang tradisyonal na pagsasaka ng mga gulay sa gilid ng mga bundok. Dahil sa matinding kahirapan at sa pangailangang tulungan ng kanyang mga magulang sa pagpapalaki at pagpapakain sa kanyang 6 na kapatid, hindi na nagawang makatapos ng mataas na paaralan o high school si Jeric. Sa halip na mag-aral, pinili niya magtrabaho ng buong panahon bilang isang kargator at magsasaka ng mga gulay, partikular na ng mga karot upang magkaroon ng sapat na kita ang pamilya para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ang kanyang kabataan ay napuno ng mabigat na pisikal na gawain sa ilalim ng malamig na klima ng Benguet at Mountain Province, malayo sa karangyaan at kaginhawahan ng buhay kapatagan. Nagsimula ang lahat noong Pebrero 23, 2016, isang petsa na tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay ni Jeric na ang isa sa turista na nagngangalang Edwina Bandong ay kumuha ng kanyang mga larawan habang siya ay nagbubuhat ng isang mabigat na basket ng mga carrots sa isang sakahan sa Sagada, Mountain Province. Humanga si Bandong sa natural na kakisigan at angking karisma ng binata sa kabila ng marusing nitong kasuotan at mabigat na trabaho. Kaya naman ipinaskil niya ang mga larawang ito sa kanyang social media account. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga larawan ay mabilis na kumalat sa internet at naging viral kung saan binansagan siya ng mga netizens bilang Carrotman dahil sa kanyang hawak na produkto. Ang kanyang mukha na inihalin tulad ng marami sa mga sikat na Koreanong aktor at personalidad sa telebisyon ang naging dahilan upang maging sentro siya ng atensyon ng milyon-milyong Pilipino na naakit sa kanyang natural na kagandahan at kasipagan. Dahil sa matinding ugong ng kanyang pangalan sa mundo ng internet, ang mga malalaking stasyon ng telebisyon sa Maynila ay agad na nagpaligsahan upang mahanap at maipalabas ang kanyang totoong kwento sa publiko. Ang programang Kapuso Mo Jessica Soho ng GMA Network ang kauna-unahang nakarating sa kanyang kinaroroonan sa kabundukan upang kapanayamin siya na nagresulta sa isang napakatanyag na unit ng palabas na lalong nagpataas sa kanyang kasikatan. Ang kwento ng isang mahiyain at masipag na katutubong Igorot na nagtatrabaho para sa pamilya ay pumuko sa puso ng mga manonood. Kaya naman opisyal siyang pumasok sa mundo ng sining at pag-eendorso. Agad siyang binigyan ng mga kontrata para sa pagmomodelo at ang lokal na tatak ng kasuotan na Boardwalk ay kumuha sa kanya bilang isang opisyal na modelo, kung saan nagkaroon pa siya ng sariling linya ng damit na tinawag na Carrotman Collection. Sa panahong ito, lumabas din siya sa iba't ibang programang tulad ng Wawawin at ang kanyang talambuhay ay sanadula sa programang Magpakailanman kung saan ang karakter ay ginampanan ng aktor na si Jake Vargas. Sa kabila ng kanyang mabilis na pagkangat, hindi naging ligtas si Jeric sa mga maling impormasyon at mga kontrobersiya na karaniwang kaakibat ng buhay ng isang sikat na personalidad sa bansa. Noong mga nakaraang taon, kumalat ang mga bali-balita sa ilang mga hindi opisyal na website at mga blog sa internet di umano ay naaresto si Jeric ng mga otoridad dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Gayunpaman, batay sa masusing pagsasaliksik sa mga lehitimong ahensya ng balita at mga pahayagan, ang mangulat na ito hinggil sa pagkakakulong o pagkakaaresto sa kanya ay mapatutunayang walang katotohanan at pawang gawa-gawang kwento lamang ng mga pekeng balita. Ang tanging tunay na hamon na kanyang hinarap ay ang kultural na pagsasaayos at ang matinding kultura ng shock nang lumipat siya mula sa isang tahimik na buhay sa probinsya patungo sa magulong mundo ng showbiz sa Maynila. Bilang isang katutubong Igorot, hinarap din niya ang mga isyu ng diskriminasyon at eksplorasyon mula sa mga taong nais lamang samantalahin ang kanyang katanyagan para sa sarili nilang interes. Ang usapin naman hinggil sa kanyang kabuang kayamanan ni madalas ding maging paksa ng ekspekulasyon sa mga tagahanga at kritiko na nag-aakalang milyonaryo ng binata dahil sa kanyang mga naging proyekto. Ang katotohanan ni malayo sa mga pinalaking kwento sa internet dahil hindi siya nakatipo ng labis na milyong-milyong salapi na may ahalin tulad sa mga sikat na pangunahing artista sa bansa. Ang kanyang mga kinita mula sa mga maikling kontrata sa pagmomodelo, mga pagbisita sa mga palabas, at mga patalastas ay sapat lamang upang maibsan ang kahirapan ng kanyang pamilya at makapagpatayo ng isang maayos na tahanan sa kanilang probinsya. Nakabili din siya ng ilang mga kagamitan para sa kanilang sakahan at nakapagbigay ng tulong pinansyal para sa pag-aaral ng kanyang mga mas batang kapatid. Si Jeric ay hindi namuhay sa karangyaan at hindi nagmamay-ari ng mga mamahaling sasakyan o mga ari-arian sa lungsod. Sa halip ay pinili niyang panatilihin ang isang simpleng pamumuhay na angkop sa kanyang pinagmulan.
Matapos ang ilang taon na pananatili sa ilalim ng pamamahala ng mga temporaryong tagapamahala sa Maynila, nagpasya si Jeric na pasukin ang mas seryosong larangan ng sining sa pamamagitan ng pag-arte sa mga independyenteng pelikula. Noong taong 2019, sumali siya sa isang all-male performing group na tinawag na Fabs 4 kasama sina Jeffer Kim, Patrick Villanueva at Yuan Kiblat na nagtanghal sa iba't ibang lokal na kaganapan at nagkaroon ng mga plano para sa mga internasyonal na pagtatanghal. Ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera bilang aktor ay naganap noong Oktubre 2021 nang manalo siya bilang Best Actor sa Short Film category sa International Film Festival Manhattan na ginanap sa New York, USA. Ang kanyang pagganap sa pelikulang Dayas na isinulat at idinirehe ni Jenilyn De Los Santos sa ilalim ng Be Unrivaled Productions ay nagpakita ng totoong buhay ng mga maliit na katutubong minero sa Itogon, Benguet. Ang parangal na ito ay nagpatunay na ang kanyang talento ay lumampas sa usapin ng panlabas na anyo at kinilala ng mga kritiko sa loob at labas ng bansa. Dahil sa karangalang dinala niya sa bansa at sa rehiyon ng Cordillera, formal na kinilala si Jeric Sigmaton bilang isang film ambassador noong March 2022 ng Film Development Council of the Philippines. Ang proyektong Dayas ay patuloy na ipinalabas sa iba't ibang mga roadshow at mga pamayanan ng mga overseas Filipino workers upang ipakita ang kultura at mga hamon na kinakaharap ng mga mamamayan sa kabundukan. Ang karanasang ito sa paggawa ng pelikulang nagbigay kay Jeric ng mas malalim na layunin sa industriya, hindi lamang bilang isang komersyal na modelo kundi bilang isang kinatawan ng kanyang sariling lahi. Sa kabila ng mga oportunidad na maaari niyang makuha sa Maynila pagkatapos ng kanyang pagkapanalo, mas pinili niyang manatili sa kanyang advokasya na itaguyod ang sining ng mga katutubo. Sa kasalukuyan, si Jeric Sigmaton ay halos tuluyan ng lumisan sa magulong mundo ng mainstream showbiz sa Maynila upang mamuhay ng isang tahimik at pribadong buhay. Ang pinakahuling opisyal na balita at impormasyon tungkol sa kanya ay nagpapakita na siya ay kasalukuyang naninirahan sa kanyang sariling bayan sa Barlig, sa Mountain Province kung saan bumalik siya sa kanyang mga pinagmulang gawaing pangkabuhayan. Siya ay muling nagtutuon ng pansin sa pagsasaka at pangangasiwa sa kanilang mga lupain habang paminsan-minsang dumadalo bilang panauhin o hurado sa mga lokal na festival at kultural na aktibidad sa Baguio City at mga karatig lalawigan. Masaya siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan at madalas niyang ipahayag sa kanyang mga huling panayam na masiyang siya sa sariwang hangin at simpleng pamumuhay sa probinsya kaysa sa mabilis at nakakapagod na takbo ng buhay sa syudad. Ang kanyang personal na buhay na nanatiling pribado at malayo sa mga kontrobersya ng social media na dati ay kumukontrol sa kanyang bawat galaw. Ang karanasan ni Carrotman ay nag-iwan ng isang mahalagang aral sa modernong lipunan tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng sariling mga prinsipyo sa gitna ng pabago-bagong mundo ng teknolohiya at sikat. Ang paglalakbay na ito na nagsimula sa isang simpleng larawan sa Sagada noong 2016 ay nagtapos sa isang makabuluhang buhay ng isang simpleng mamamayan na may dalang karangalan mula sa New York. Si Jeric Sigmaton ay nananatiling isang simbolo ng katatagan, kasipagan at tunay na pagpapakumbaba na hindi kailanman nalimutan ang lupang kanyang tinubuan sa kabila ng mga nakasisilaw na ilaw ng tagumpay. Ang kanyang pangalan ay permanenteng nakasulat sa kasaysayan ng kulturang pop ng Pilipinas bilang ang lalaking nagdala ng karangalan sa kanyang tribu sa pamamagitan ng simpleng basket ng karot at isang tapat na puso. Ang pagsuring ito sa kanyang buhay nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi kundi sa katahimikan ng isip at sa kaligayahang matatagpuan sa piling ng pamilya at sariling komunidad.